Inayos ang sarili at muling bumalik sa mesang kinaroroonan ng dalawang iyon. Kumoy nakangiti pa siya sa dalawa. Tamang-tama pag-upo niya ay dumating na ang kanilang order. Umorder pa si Borton ng karagdagan para sa isang tao, para kay Tinto. Madaling dinagdagan ng waiter ang isa pang plato ang mesa para sa ikatlo. Magsimula na tayong kumain. Maya-maya naman idarating na agad ang karagdagang order. Wika ni Borton. Akma na sana kakain ng dalawa nang tumungo si Eden at manalangin sandali bago siya kumain. Wala pa yung 1 minuto. Matapos umusal ng pasasalamat at protection sa Diyos ay ngumuti na iyon at nagsimulang kumain. Okay nga palang nagpapasalamat muna bago kumain, di ba? Si Dindo iyon. Kumakain na rin. Tumingin kay Eden pagkaway kay Borton. Oo, kapag ipinanalangin ng pagkain kahit may lason, hindi malalason ng kakain. May protection ng Diyos. Nakangiti sa pagtugon si Eden. Ganun ba? Okay pala talaga ang manalangin muna bago simulan ng pagkain. Si Dindo uli iyon. Walang kakaibo-kibo si Borton. Malakala kay sumusulyap sa baso ng tubig ni Eden. Ngumiti lang si Eden. Nagpatuloy sa pagkain ngunit kahit isang lago ka hindi siya uminom. Talos na iyon ang pinakahihintay ng dalawa at siya ay uhawin sa pagkain. Hanggang sa matapos ay hindi lumagok ng tubig si Eden. Matatapos na rin ang dalawang lalaking napapansin niyang nagkakatingin ng madalas. Tapos na rin sa pagkain si Dindo at Borton. Kinapos ng tubig si Borton. Nakangiti niabot ni Eden ang baso ng tubig niya sa asawa. Medyo napatda si Borton. Saglit na napatitig na iniabot ni Eden sa kanya. Heto, hindi ako iinom ngayon, kaya iyon na. Nakangiti si Eden sa asawa. Bakit hindi ka iinom? Tanong ni Borton. Hindi ako nauuhaw. Sige na. Malinis iyan. Walang pampatulog. Nakangiti si Eden pagko inilipat ang tingin kay Dinto. Nagkatingin naman ang dalawang lalaki pagkarinig sa huling sinabi ni Eden. Sige na, Borton. Inumin mo na. Pilit ng babae. Eden, napatingin sandali si Borton sa asawa. Bakit hindi mo mainom? Natatakot ka bang ikaw ang bigla nilang makatulog? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Pagkuhan ay wika ni Borton. Hindi makatitig sa babae. Mabilis ang kurap ng mga mata. Si Dindo naman ay nakamaang. Naalala ko tuloy nung unang painumin mo ko ng tubig na may pampatulog. At uulitin mo na naman ngayon. Para may pambayad utang mo ko sa iyong kaibigan. Mabuti pa pala ang aso o pusa. Ipinagtatanggol ang nobya at hindi basta binabaya ang agawin ng kapwa nila. Ikaw. At nawala ang ngiti sa mga labi ni Eden. Tumayo niyon at maliksing tinignan ang dalawang lalaking nakapatda sa kanya. Style mo, bulok. Pagkuway biglang itinapon ni Eden ang laman ng baso sa mukha ni Borton. Pabagsak na ibinaba ang baso sa mesa. Mabilis na lumayo si Eden. Si Borton naman hindi nakahuma hanggang sa mawala sa tingin niya ang umalis na babae. Nagkatinginan sila ni Dindo. Napatungo si Borton. Kuyong ang kamaong pigil na mapasuntok sa mesa. Si Dindo naman ay tumigas ang anyo ng mukha. Magaang mga mata ni Eden sa kaiyak. Sa kauna-unahang pagkataon, sineryoso niya ang isang problema. Paano niya nga ba mababaliwala ang pangyayaring ipambabayad siya sa utang ng sariling asawa? Napakasakit. Tila initak ng pino ang puso niya. Ano talagang ganyan ang buhay? Pasasan at lilipas din ang sakit. Halos sa kanya ng inang si Aling Sian. Naroon sila sa silid ng tirahan nila ng sirambas. Nakaupo si Den sa gitna ng papag. Nakasandal sa unan. Ang inay niya ay sa gilid ng higaan nakaupo. Awang-awa sa anak. Inay, hindi na ako babalik kay Borton. Malungkot nitong wika. Nakanakarong sa labas ng bintan. Dapat lang, isang alagang hayop ang turing niya sa'yo. May galit sa tinig ni Aling siya. Kahit mababa ang tono nito. Si Mang si Roman ay galit na galit. Kapag nakita ni Sir Borton, ewan kung anong kanyang gagawin. Sino ba namang amang matutuwa sa ginawang iyon sa kanyang anak? Sa pagdaraan pa ng mga araw, pakiramdam ni Eden ay nasa isa siyang malawak na desyerto ng kalungkutan. Uhaw siya sa dating laman ng puso, ang kaluguran. Naubos siya sa matinding kabigo ang idunulot sa kanya ni Borton. Si Borton iniisip niyang hindi na siya susundan ito. Tama ang kanyang ina. Isang alagang hayop lamang ang pagtingin sa kanya ng lalaki. Maaaring ipamigay o ipahiram sa isang kaibigan. Maagang naglalakad si Eden patungo sa loob ng racetrack. Kung kaya niya lamang sumakay ng kabayo ay doon niya mapilipasin ang kasipayuang nadarama. Ngunit hindi pa siya nakakapagpa-check up sa doktor. Kung hindi siya makasasakay sa kabayo, bibisitahin na lamang niya ang mga iyon. Halos nasa magiit na siya ng malawak na karirahan nang may mapansin siyang isang lalaking papalapit sa kanya. Kilala niya iyon, si Pio. Nakangiti isun sa kanya. Nakada naman ng sayang babae sa pagkakakita sa dating malapit na kaibigan. Kung gano'n tama ang ESP ko, aabutan kita dito. Ang sabi ng binata ng malapit na iyon kay Eden. Na-ESP mo ko? Nakangiti si Eden. Buhat ang mangyari sa kanyang kabiguan sa asawa ay nun lang siyang umiting uli ng totoo. Oo, at napanaginipan kitang napakalungkot mo. Totoo ba? Nakatitig si Pio sa babae.
Hindi naman pagkakaila ni Eden. Maluha-luha yun. Napakasama ni Borton. Ipambabayad utang ako sa kanyang kaibigang si Dundo. Mabuti na lamang at pinag-adya ko ng Diyos. Malungkot na pagtatapat nito sa kaibigan. Napailing si Pio sa nalaman. Ano ngayon ang balak mo? Malungkot na nakatitig ito kay Eden na muling tinalo ng kalungkutan. Hindi na ako babalik sa kanya. Buong pagkatao niya ay gumun sa bisyo. Sabi ng babae. Nakatingin sa malayo at naluhana. Dinaramdam ko hindi nagtagumpay ang relasyon niyo ni Borton at marahil dapat mo na rin malaman, sabi ni Pio, na natiling nakatingin kay Eden ang napatitig si Eden doon. Ang kasal ninyo ni Borton, peke at hindi totoo. Ano? Patdang napatitig si Eden sa kaibigan, pinahid nito ang luha, puotang sumunod na nadawa. Huwag mo sanang isiping paninira ko ito kay Borton. Ngunit ilang beses kong tinignan sa munisipyo kung naroon sa listahan ng mga ikinasalang iyong kasal, ngunit nabigo ako. Pero napakasama niya nga palang tao at muling naluha. Luha yun ang galit dahil sa ginawa sa kanya ni Borton. Ang sama niya ikinanlong niya sa pakunwaring mabuting kilos at pananalita. Galit din siya kay Borton para kay Eden. Ngayon alam ko na kung bakit kaya niya akong ipamigay at basta na lamang kinalimutan. Hindi niya pala ako tunay na asawa. At ngayong tulos ko nang wala naman palang nagtataling matrimonyo ng kasasama. Ano pa ang dahilan upang panghinayangan ko ang naging relasyon ko sa kanya? Eden, laging may bagong buhay sa isang tao. Muli kang mangarap at magkaroon ng pag-asa. At ang puso mo'y muling magkakaroon ng kaluguran. Wika ni Pio. Tinalos ng mga magulang ni Eden kung totoo ang natuklasan ni Pio. At natiyak nilang totoo yun na magpunta sila at magtanong sa munisipyo. Nakaupo si Eden sa lilim ng puno. Nasa gilid siya. Nasa labas ang bakuran ng malawak na karerahan ng kabayo. Umaga at kasalukuyang iniensayo sa loob ng racetrack ang mga kabayong tatakbo sa araw na iyon. Ngunit tila hindi napapansin ni Eden ang nangyayari sa loob ng karerahan. Abala siya sa kanyang ginagawa. Bura, bura, bura. Paulit-ulit itong sinasabi habang ang kamay nakatapat sa puso na tila minamasayang niya. Waring binubura. Bura, sabi ng tinig nang lingunin ni Eden ang dako ng kanyang likuran si Pio. Napangiti ang babae sa nakangiti sa kanyang lalaki. Naupo yun sa tabi niya. Tama iyang ginagawa mo. Burahin mo ang kalungkutan sa iyong puso. Huwag kang patatali, sabi ng binata. Nakatingin kay Eden, hindi naaalis ang pagkakangiti. Isinilang akong isang conqueror, hindi patatalo sa mga negatibong pangyayari at bagay. Tugon naman ni Eden, mula't sa puso naman ay ganyan ka. Kahit ang kahirapan ay hindi kayang nakawin ang lugod ng iyong puso. Sabi naman ni Pio, kakaunti lamang ang panahon ng tao sa lupa. Kung aaksayin ito sa mga araw ng kalungkutan, paghihinagpis at kabiguan, masasayang lang. Wala namang magandang mangyayari. We must live to fullest, ika nga. Nakangiting sabi ni Eden. Tama ka. Tugon naman ni Pio. Tena sa amin, makapagkape tayo ng mainit. Yaya ng dalaga sa binata. Sige. At tumayo na sila sa pagkakaupo sa may damuhan. Sabay na naglakad patungo sa sirang bas na siyang tirahan ni na Eden. Agad nilang natanaw na nakaupo sa bungad ng munting tindahan ni namang si Cedro at Aling Sean. May kausap ang ngayon na isang 8 taong gulang na gusgusing batang lalaki. Sumapit sila sa mga iyon. Sino siya? Tanong ni Eden sa magulang. Ang tinutukoy niya yung gusgusing bata. Nakatingin din si Pio doon. Napulot siya. Gagala-gala. Tinanong ko kung nasa ng magulang niya. Ulila na raw siyang lubos. Walang kamag-anak na umampun. Wala rin kapatid. Tugulimang si Cedro. Totoo ba naman iyon? Tanong ni Eden sa bata. Nakangiting tumango ang bata. Totoo man ang hindi. Naisip kong kaysa ituloy ko ang ideya kung kabayong aalagaan. Tao na lang. Papag-aralin ko siya. Magkakaroon pa ako ng anak na bunso. Nakangiting wika uli ng mahigit na 50 anyos na itnay ni Eden. Paano kung bawin silang may-ari? Tanong uli ni Eden. Kahit na. Kung mapagtatapos ko siya ng pag-aaral, tulong ko na lang sa kanya iyon. Kaysa naman itaya ko ang pera sa karera. Nakangiting tugon ni Mang Cicero. Tumangutang mo si Aling Sion. Nakikiayon sa ibig mangyari ng asawa. Sa wakas goodbye na sa pagtaya sa karera. At may kapatid na pala ako. Nakangiting sabi ni Eden. Lumapit sa bata at ginulo ang buhok. Siyempre, si Mang Cicero yun. Anong pangalan mo, utol? Tanong ni Eden sa batang lalaki. Jack po. Nakangiting tugon ng bata. Ang mga inosenteng mga mata ay nakatutok sa nagtanong. Buhat ngayon may ate ka na. Ang itatawag mo sa akin, ate, okay ba? Masayang sabi ni Eden. Opo, ate. Masaya namang tugon ng bata. Siya maligo ka na. Mamaya ibibili kita ng damit, sabi ng dalaga. Naku, salamat po. Tuwang-tuwa ang bilog ng mga mata ng bata. Ako, tawagin mo na lang Kuya Pio. Ibibili naman kita ng tsinelas at sapatos. Nakangiting sabi ni Mio. Salamat, Kuya. Walang pagsigla ng tuwa ang anyo ni Jack. Nagkaroon na siya ng matatawag na pilya.
Sukatan mo yung paa mo at nang mapagparisan ang pagbili ko ng sapin mo sa paa. Nakatingin si Pio sa nakatapok na marumi mga paa ng bata. Opo, kuya. Hindi naalis ang ngiti ng bata. Siya dyan ka muna sa itay at inay natin. Tila Pio sa loob tayo magkape. Yaya ni Eden. Sige po, paalam ni Pio sa magulang ng dalaga. Tumango naman sa kanya sinamang si Zero at Aling Sean. Para sa kanila kung si Pio ang mapupusuan ni Eden ay matutuwa sila. Pumasok na nga sa loob ng sirang basang dalawa. Doon nagkwentuhan habang humihigop ng mainit na kape. Bitbit ang mga pinamili para kay Jack pumasok sa isang Jollibee restaurant sina Pio at Eden. Pumila ng mga umorder. At nang makabili ng fried chicken at french fries ay pumili ng mesa na upo sa silya nito. Pio pa na yung libre mo sa akin, sabi ni Eden. Kumakain na. Nasa kabilang silya ang dalawang plastic bag na pinamili para kay Jack. Magpapabalot pa ako para pasalubong. Bayaan mo na. May pera naman ako, sabi ng binata. Kumakain din iyon. Salamat ha. Kamusta nga pala yung mga alaga mong kabayo? Matatabasin nila. Buntis na nga yung isa. Palagay ko may bebenta ko sila sa magandang halaga. Baka magkaroon ka ng radyo ng mga kabayo, malay natin. Sana nga magdilang anghel ka nawa. Walang masama sa mangarap at maabot iyon. Tugon naman ni Pio. Bilib din ako sa laki ng puso ninyong buong pamilya. Pagko ay sabi uli ng binata. Bakit mo naman nasabi? Kasi ang perang gagasturin nyo sa inyong ampon ay maaaring sa inyong mga kakulangang material gastusin, ngunit hindi ninyo ginawa. Mas masarap sa pakiramdamang makatulong. Sana'y dumating din sa akin ang sadaling ganyan na maging feeling ko para sa aking kapwa. Subukan mo. Napapag-aralan na magmahal ng ibang tao. Pagkatapos kumain, lumabas na ang dalawa. Sabay na naglakad sa sidewalk. At napadaan sila sa isang sidewalk vendor ng mga dyaryo. Sabay na napatigil sa paglalakad ang dalawa. Ang mabasa ang front page ng isang dyaryong nakalatag sa daan. Naka-headline, magkaibigan nagbarilan dahil sa sugal. At ang nakalarawan, dilit iba kundi sina Borton at Dindo. Kapwa tinanghal ng mga bangkay ang mga iwan. Kapwa nagkatingin na sina Pio at Ted. Nilalpat sa gano'n na lamang babae. Sa gayon ay hinawakan na ni Pio ang isang braso niya. Tenang sabi. May dumarating na taksi at pinarayo ni Pio. Sumakay sila. Magkatabi sa panghuli ang upuan ng sasakyan. Walang imig si Eden. Nalulungkot ka? Mahinang tanong ni Pio. Marahil, mahinang tugon ng tinanong. Lilipas din iyan. At iyon ang huling kalungkutang madarama mo para sa lalaking muntik ng umagaw ng iyong kaligayahan. Wika ni Pio. Tumango si Eden. Hinawakan ni Pio ang sampalan ng dalaga bilang pakasisimpatya sa nadarama nito. Pinayaan yun ni Eden na sorpresa ang binata nang hawakan din ni Eden ang palad niya. Tulungan mo akong makalimot, Pio. Ang sabi nitong humihigmi. Oo, Eden, ng buong puso't kaluluwa. At daka naman ang walang kahulilip na kaluguran ang puso ng binata. Hindi niya inaasahang pinaka-imposible niyang pangarap ay magkakaroon ng katuparan. Maraming sorpresa ang buhay ng tao. At isa na ang pangyayaring pakipagpisilya ng palad niyon sa kanya, ang babaeng matagal na niyang sinisit. Tumulo ang mga luha ni Eden. Inabitan na iyon ni Pio ng panyo.